Isang mainit na balitang yumanig sa publiko ngayong araw matapos ilang tawag umunay kaso ng dayaan sa Commission on Elections o COMELEC. Ayon sa mga dokumentong ilabas ng isang dating opisyal ng ahensya, may mga ebidensyang nag-uugnay sa dimo na irregularidad sa halalan na pabor kay Pangulong Kuting Jr. at unang ginang Lizato Las Mags. Ang mga paratang ay agad na umani na matinding reaksyon mula sa iba't ibang sektor. Bilang sa mga ibinunyagang umani manipulasyon sa transmission ng boto at pagkakasangkot ng ilang matataas na opisyal sa sinasabing operasyon ng pandaraya. Bagamat wala pang direktang pahayag mula sa kampo ni Kuting at Lizato Las, inaasahan na sila ay magsusumite ng kanilang opisyal na sagot sa mga paratang sa darating na mga araw. Sa kabila nito, nanindigan ng COMELEC na handa silang makipagtulungan sa anumang imbestigasyon upang mapanatilang integridad ng halalan. Dahil sa bigat ng isyu, nananawagan ng taong bayan at ilang grupo para sa isang malawakang imbestigasyon upang matukoy ang katotohanan. Sinabi rin ng ilang legal experts na kung mapatunayan may basihan ang mga paratang, maaari itong magbunga ng mas malalaking implikasyon sa kasalukuyang administrasyon. Patuloy kaming magbabantay sa mga susunod na kaganapan at iuulat agad sa inyo ang anumang bagong detalye hinggil sa isyong ito. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at hitang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ring dayaan sa COMELEC, may kumanta na. Naku po, ito na nga yung may sinasabi ko eh. Talagang may ano dito, may puputa, may kakanta at may kakanta rito sa nangyaring to. Ito nga daw, no, yung halalan ay talagang matagal na po daw na planado ni Marcos Jr. Sabi dito sa bidyong to, hindi ko sinabi yan ha. Baka ano na naman isipin nyo. Oo, at ayun na nga no, palala ang usapan at debate dito sa nangyaring dayaan sa nangyaring halalan. At ito nga ang pinakamalupit dyan, nagre-request po ang mga kandidato at ibang mga netizen. Tutusin sa 100% na populasyon dito sa Pilipinas, siguro mga nasa 90 to 80% po ang nananawagan ng manual counting, manual na bilangan. Sige, Tagalogin ko na, nahirapan ako sa English eh. Nahirapan ako sa English at Tagalogin ko na lang ha. Oo, at ayun nga, isa nga doon si Pastor Apollo Siki Buloy sa mga nagre-request na ito ay talagang simulan na magkaroon ng manual na bilangan kasi nga talagang marami yung lumalabas at may mga ipapakita din tayong mga video at picture na katibayan na talagang iba ho yung naging resulta ng automated machine, vote machine no, na yung ginamit ng COMELEC sa nangyaring halalan. At ayun nga no, dito nga ay talagang porsigido ang ibang mga kandidato na hindi makapaniwala sa kanilang mga boto dahil nga ay talagang may nangyaring dayan. At yan po yung pag-uusapan natin ngayon at isa na dyan, talagang may nilabas na ho na ebidensya na isang litrato papatungkol dito sa nangyaring dayaan na to. Ang tanong lang ho dito, sino ba talaga ang talagang humahawak or nagmamanipula ng nangyaring dayaan nung dumating yung halalan? Yan yung mga pag-usapan natin. Grabe to ha. Talagang ano, at eto pa pala no, yung nga pala, sabihin ko na rin pala dito sa vlog ko na to, na ang Banateros Brothers ay may gagawing panibagong misyon. So ano ba yung mission na yon? Yun po ay yung babalikan po namin lahat ng mga barabarangay at mga lugar sa iba't ibang panig ng Pilipinas na mga napuntahan ho namin nung nangangampanya po kami sa Duterte senatorial candidate, especially to kay Pastor Apollo Siki Buloy. Ipapakita ho namin kung gaano talaga maging isang leader at lahat ng mga ipinangako ni Pastor na tulong at mga kailangan na tugunan na pangangailangan ng mga kapwa nating Pilipino ay talagang gagawin ho namin. Abangan nyo ho yan.
Alam nyo, habang patagal na nakikilala ko to si Pastor, aminado naman kayo at alam nyo na isa kami sa mga banateros, na isa sa mga naging kritiko or tinatawag na talagang bumabanat kay Pastor noon. Pero ngayon at nung panahon na rin yun na naliwanagan kami at hanggang ngayon, patuloy po kaming pinapabilib ng taong ito. Tututusin yung pagkatalo ni Pastor bilang, tututusin hindi naman talo kasi nga merong nangyaring dayaan Yung hindi pagpasok ni Pastor sa Magic 12 bilang senador, hindi naman talaga big deal sa kanya yun. Hindi big deal sa kanya yun. Sa totoo nga lang parang wala nga lang sa kanya yun Kasi nga itong si Pastor, simulat noon pa man, at alam din ng mga Duterte yan na itong si Pastor ay tumutulong na ho yan sa mga kababayan natin na kahit hindi pa po siya tumatakbong senador. Diba? Palagi niya nga hong sinasabi na ang politiko ay para sa kanya ay isang basura lang. No, parang kinandidirian niya to, pero pinasok niya to dahil sobra na ang nangyayaring kawalangyaan at kawalang progreso ng ating gobyerno. No, ayun yung nakita niyang dahilan at yun nga, yung isinusulong niya na zero corruption, ayun yung isa sa mga nagtulak at yung pagdagsa ng droga at krimen dito sa Pilipinas, isa yan sa mga nagtulak, lalong-lalo na sa Team Duterte, sa Duterte senatorial candidate at kay Pastor para tumakbo sila bilang senador. Yun nga lang, may nangyaring hokus-pokus, minekos-mekos ng COMELEC yung nangyaring halalan. Kaya itong ibang mga netizen talagang hindi na ho nakapagpigil. So tutusin ito, pakita ko na agad sa inyo at maaga pa yung sinasabi kong talagang obvious po na nangyaring dayaan, no? Kaya may kita nyo dyan sa screen, number 1 po sa candidate. Ito po si Go ang number 1, number 2 si De La Rosa, number 3 si Marcoleta, number 4 Jimmy Bondoc, number 5 Lambino, number 6 Rodriguez, number 7 Hinlo, number 8 Philip Salvador at number 9 Kerobin, number 10 si Pastor Apollo Siki Buloy, number 11 Hunasan, number 12 si Bosita. So ito po yung mga talagang pinapakitang mga ebidensya ho ngayon na hindi ho may paliwanag ng COMELEC. Na bakit dito nangunguna ang Duterte senatorial candidate, pero ang nangyayari ang nangyari sa talagang sa manual sa counting machine ng COMELEC biglang nagkaganon. At marami pang ibang diferensya, yun pa nga yung dagdag bawas, yung mga nangyari pang iba't ibang tawag dito na iba't ibang mga mga anomalya na nangyari na nabisto ng taong bayan. So isa po ito, no, isa po yung picture na yan sa mga patunay. Kita nyo dito po si Amy Marcos is number number 39. Si Lacson, number 33, 48, 66 Villar. So sa madaling salita, dito po, pasok na pasok po. Si Doc Mata lamang ang umabot po ng, hindi siya pumasok ng top 12. Pero aminado ko na mas dihamak na, kapiranggot lang naman ang advantage ni Colonel Busita sa kanya. So kayang-kaya niya pa talaga kung talagang binilang lang gusto. Tsaka ito pa isang kagaya ng pinost ni Boss Dada. Kung sa 18 million po ang band o sinatawag na nabasura ng mga boto, ang tanong dyan, paano na lang kung yung 18 million na yon kay Pastor Apollo Siki Buloy yung 18 million na binand ng COMELEC? Kasi nga may mga nangyayaring senaryo na overvoting, kahit naman na 10 lang yung inilagay tapos nag-overvoting pagdating sa machine. So pangalawa, hindi yun problema ng tao, hindi problema ng botante, problema mo ng COMELEC yun dahil bakit nag-overvoting pero hindi naman overvoting doon sa balota. Yan pa yung isa sa mga nirereklamo ng iba na bakit nasisisi yung mga botante. Bakit yung mga botante yung sinisisi sa mga ganitong senaryo ay kasalanan ng COMELEC yan.
Biruin nyo po 18 million yung yung mga nabasurang boto. Gasino po yung 18 million na yun, pasok ang isang senador doon. Sabihin na natin na syempre yung 5 million, ito mahirap sa akin, mahina ako sa sa mathematics. So 5 million plus 18 million. So may 23 million. Kung sakali, sabihin na natin kay Dr. Mata yung 18 million na yon. Merong bumoto kay Dr. Mata na 5 million o plus 18 million, so equal 23 million. Di pasok pa rin siya sa top 12 nun. Yan ang mahirap dyan. Kaya nga talaga kailangan natin mag-manual recounting, no? Or manual counting sa botohan. Kahit na gastusan pa yan, una-una, ang KOJC po handa namang mag-volunteer. Kahit kami mga banateros, handa naman. Wag pala kami, masyado kami busy. Hindi namin kakayanin masyado yun. Tawag dito, itong KOJC, handa naman pong magpresenta para sa manual voting. Naka-live po, walang mangyaring dayaan. Dahil on the spot po gagawin, naka-live at kita ng buong Pilipinas yung pagbibilang. Yun po yung maganda doon. Kaso ayaw po atang pumayag ng COMELEC. Kesyo dapat daw magpataw daw ng panibagong batas daw para doon. Una-una yung online voting na ginawa nyo sa mga OFW, wala namang batas yun. Hindi nyo muna inantay na ma-approve yung batas bago nyo pinapatupad. Tapos ngayon bigla nyo kaming hihingian na kailangan patawan muna ng batas yan, kailangan lagyan muna ng batas yan bago nyo ituloy, bago nyo gawin sa amin or bago nyo hingiin at bago namin ibigay. Kalokohan nyo yun, ha? Parang gumagaling ako mag-vlog. Hindi ko alam bakit. Ganyan talaga siguro pag in love nakita niyo sinabi ko ganina. Ang haba nun, ha? So yun na so dito naman tayo sa video na kung saan ay talagang pinatunayan nila na merong nangyayaring dayan. So ito, panoorin po natin ang sinabi ni Attorney Glenchong. Maalala nyo po si Attorney Glenchong, isa po ito sa nagbulgar na may nangyari talagang dayaan sa Smartmatic nung nagkaroon ng halalan. At kung ano nga ba yun, ayun yung po yung nangunguna na bali meron na pong 32 or 31 million votes si BP Sara at si Marcos Jr. ay nasa 20 million pa lang. Ang ginawa po, dinaya, parang hinabol para hindi daw kahiya-hiya etong si Marcos Jr. sa pagdating sa botohan. Kaya ang ginawa daw, dinaan sa Smartmatic, tapos na. So ito, pakinggan natin yung binulgar ni Attorney Glenchong. Ano bang title nito? Tingnan nga natin. Ang title niya, "Diyan may kita ang pandaraya." Yan, panoorin po natin to. The best way that we can determine kung may daya is sa numbers, sa statistics. Tulad nitong ginawa ninyo ngayon. Pinakita ninyo, uniform si Pastor Kibuloy 42 across a large number of places. Several places. No, uniform, number 42. Attorney. Is that believable? No. That is statistical improbability. Hindi gawa ng tao yan. So dyan nakikita ninyo ang badges of fraud. Dyan nakikita ninyo ang smears, ang smudges ng pandaraya. Noong araw din, o nung madaling araw po after the day of the election, may napuna po ang marami po sa ating mga kababayan dahil nga po doon sa nagpapatuloy na habang nagpapatuloy po, naka-live po yung partial at unofficial tally ng mga resulta, di ba? Na mga boto na nakuha mula sa presinto, papunta doon sa COMELEC server na kung saan may access po ang ilang media, PPCRV at NAMFREL. Dito tayo sa naganap nga ng madaling araw na yan, mga around 1:38 kung hindi ako nagkakamali, nasa 26 more than 26 million votes pa yung nakikita natin doon. Halimbawa na lamang yung nanguna si Senator Bongo. Pagdating ng mga nasa siguro 1:56 mga ganon o alas 2 ba, biglang nag 21 million. So
nabawasan po siya ng 5 million votes. Bagamat may paliwanag po ang bagamat may paliwanag po ang COMELEC po dito, pero ano ho ba ang tingin, ang dating po para po sa inyo? Ito pong nangyaring parang dagdag bawas o pagbawas po ng boto during that time. Kuya Jade, this is not without a precedent, ha? Hindi lang ito ngayon nangyari. To give you a short background, back in 2010, the total number of registered voters in 2010 was only 51 million. Ito, pakinggan nyo ito. Ito yung kwento ko kanina. Nung nag-canvassing, ang website ng COMELEC says the total number of registered voters is 51 million something. Nung nag-canvassing ang COMELEC server, ang lumabas na total number of registered voters is 103 million. Naging times 2. Nung nag-canvassing kami as National Board of Canvasser doon sa Kongreso, I was still a congressman at that time. Nung binuksan ni Senate President Enrile, ang lumabas na total number of registered voter in the Philippines is 153 million. So naging triple. So nagdoble sa COMELEC, nagtriple doon sa House of Representatives. That's the precedent. So ito na naman ngayon nangyari. Ang sabi nila, nag-duplicate yung resulta. Akala ko ba ay source code review ninyo yan? Di ba? The source code is the human readable instruction. So because it's human readable, hindi nababasa ng makina yan. Kailangan i-compile siya, yung process code compilation, to make it into a binary language para mabasa ng computer. Ito yung series of ones and zeros. So ang kalalabasan ay trusted build. So kung ni-review ninyo yung source code na yan, dapat nakita ninyo yung glitch na yan, na posibleng magduble yung resulta kapag ito yung process na susundin. O kung hindi mo idadaan sa cleansing software. So yun naman pala, yan linaw, talagang may glitch pala talaga dito sa nangyaring to. Kaya ang masama dito, ba't hinayaan to ng COMELEC? Posible naman na hindi nila nakita to. Diba? Hindi kasi nung una, ewan ko lang matalaga bakit talagang eto, COMELEC, hindi nyo masisisi ang taong bayan ba't kayo sinasabihan ng ganito. Kasi una pa lang, doon pa lang sa online voting sa mga OFW, sablay na kayo eh. Tapos ang layo ng paliwanag nyo, kesyo ganun talaga. Kapag pagboto mo, yung titignan mo na kung sino yung mga binoto mo, ang mga lalabas, hindi mga pangalan ng mga binoto nyo. Saka doon pa lang din ako doon din ako nagtataka na umabot ng mga 3 million yung mga boto nung mga makakaliwa. Grabe, biruin mo 3 million. Alalahan ninyo, yung mga makakaliwa na yan, ang daming mga pinatay ng mga kapulisan at kasundaluhan yan. Tapos 3 million ang sumusuporta sa ganon. Tapos ang malupit pa dito, yung isa sa mga pinuno ng makakaliwa na nag-top 2 pa. Oo, yun yung masaklap doon. At ang dito, bakit hinayaan to ng COMELEC? Tignan nyo ngayon, nagkakagulo-gulo ngayon. Dapat nung una pa lang, inasikaso nyo na to, na alam nyo naman magkakaroon ng anomalya. Bakit hindi nyo agad ginagapan? Ang isa lang sasagot dito, talagang alam nyo na may ganito na, at talagang alam nyo na, or baka sinadyan nyo talaga na hayaan lang to para magkaroon ng dayan, ganun ba? Mahirap yan. So, the fact na nangyari yan, ibig sabihin, hindi nyo binusisi yung source code. Tama. Or kung ni-review man ninyo, either hindi ninyo ni-review actually ang source code, nag-run through lang kayo, yung flow lang ang in-explain ninyo, or hindi nyo pinakita lahat, tinago nyo. Kaya hindi na nakita to. Hanggang umabot na yung compilation at naging trusted build, in-implement, at yan, lumabas. So that's the very least. Saka ito pa yung speaking of code, doon pa lang sa maling-mali na yung kasi yung nakalagay doon sa manual voting nasa 3.5 version, 3.3 version.
Tapos kapag chinek mo naman dun sa pinaka main ano nila, ang nakalagay dun is 3.4 version. So paano ano nangyari dun? Dapat halos parehas yun. O kaya, gawin na lang natin 3.5 version yung lahat ng system, labas, loob ng manual tuloy. ng ginamit na machine. Kaysa naman ganyan, tingnan nyo. Una-una, yung kay Senator Bongo, dapat mas mataas pa siguro yan eh. Kung kay BP Sara nga umabot ng 32 million baka mas lumagpas pa or sabihin na natin na talagang baka umabot pa ng baka mas mataas pa yan sa 26 million. Baka umabot pa ng 30 million yan. At yun, tingnan nyo maigi. Hindi ko naman sa sinisita yung bumoto kay Senator Bongo at Senator Bato. Pero biruin mo sa 26 million, hindi nilagpasan nila, mas pinili pa nila si Amy Marcos. Mas pinili pa nila si Leito Lapid. Mas pinili pa nila sila Kiko at Bam Aquino. Sipin nyo maigi yun, biruin yung daming bumoto kay Senator Bongo. Halos lahat yan, mga supporters yan ni Pangulong Duterte. So doon pa lang sobrang nakakapagtaka na talaga na bakit ganun na lang ang nangyaring boto. Tapos ang malupit pa dyan, talo na nga yung mga Duterte senatorial candidate. Ang masaklap dito, bigla nyo pang binawasan yung boto. Pa 6 million na yung boto ni Pastor, naging 4 million ulit. Anong klaseng katarantaduhan yun? First is, daya to. The worst is daya to. And then I think the COMELEC has not been able to credibly explain it. Ito na lang, Jade, mga boss, mga kababayan, wala talagang eleksyon na walang controversy. Mula pa noong 2010 hanggang ngayon, walang automated election ang COMELEC na walang kontrobersya. Itong 2022, ito yung single IP address, thousands of precincts. 2019, namatay yung transparency server ng alas 6 ng gabi, bumalik alas 2 ng umaga, tapos na ang bilangan. Magic na rin. Sa 2016, kinalikot yung transparency server. Sa 2013, yung digital line lumabas. Sa 2010, yun, ni-recall ang CFCard kasi hindi tama ang bilang ng mga makina. Saan ka? And we're spending billions of pesos. Ito ngayon, this is the most expensive election. We spent close to 40 billion or a little more than 40 billion pesos siguro. All in all, 18.2 billion rental lang ng makina. And this is what we got. Saka ito pa isa dyan. Baka yung mga tangatang basher dyan, may tanong na naman. Sabi nila, magkano naman binayad? So sa pagbayad sa mga ganitong gawain, hindi na natin alam yun. Siyempre, mahirap din magbintang. Pero kung iisipin nyo na lang, speaking of pera or bayad at binabayad, pera, gano'n na nga yun. Isa lang yun. Isipin nyo maigi yung 241 billion na budget na hanggang ngayon hindi nila may paliwanag. At yung 6 trillion na budget sa blank item na sa BICAM report na merong blank item na national budget in 2025 na nagkakahalaga ng 6 trillion pesos na hindi rin halos may paliwanag ng mga pumirma doon, asan na yung ngayon? So sa madaling salita, talagang kaya pala minadali din yung yung BICAM report na yun, na kahit alam na nilang may BICAM report dahil yun nga yung yun yung dahilan nila na kailangan daw madaliin yun kasi nga national budget daw yun in 2025. So magtataka ka, may mga palpak pala doon kasi nga may blank item, may mga blanco na pinirmahan. Bakit nila pinirmahan yun na may blanco? So sa madaling salita, kaya nila pinabilis yun kasi nga may gagamitan sila ng pera. Yun pala siguro. Yun na siguro talaga yun kasi wala naman tayo ibang watod na lang niya. Sige, sabihin na natin yung PhilHealth budget
na 63 billion, Maharlika pa, GSIS, SSS. Ano pa yung pinakamalala pa, yung flood control na pinagyabang pa nga ni Marcos nung SONA niya yun. 5,500 na flood control na hanggang ngayon hindi rin nila maipaliwanag kung nasan na. Nagkakahalaga po yun ng 500 billion. Bali sumatotal na sa 500 billion po, bali nasa 1.4 billion per day ang gastos ng mga flood control. Hanggang ngayon hindi pa rin maipaliwanag yun. Asan na yung pera na yun? Laki-laki po nun, billion po yun ha. Yun pa nga lang hindi na nila mapaliwanag, billion. Paano pa yung 41 billion sa BICAM report at yung 6 trillion sa BICAM report? So paano na? Kaya nasabi ko nga sa inyo, alam nyo nga ako nanaginip ako. May isang senador na inoperan. Hindi ko wala akong babanggitin kung sino yung nag-offer na yun. Bahala na lang kayo dyan sa comment section kung ano yung isipin nyo. Alam nyo yung tumatakbong senador na yun, inoperan siya. Sabi nung nag-offer sa kanya, kung ikaw ay gusto mong makakuha ng spot or mapabilang sa Magic 5, kailangan mo tong gawin. Kailangan mo tong bilhin. Magkano lang naman? 400 million lang naman. Laking pera, no? Dami nilang pera. Ako di pa ako nakakahawak ng 1 milyon eh. Oo, barya-barya lang ako eh. Ano tong mga politiko na tong ngayaman? Di pa kayo magkamatay. Dami naghihirap na mga kababayan natin sa lansangan, no? Buti pa nga ako. Hindi sa tutusin ha. Ito, palagi ko itong pinagyayabang. Buti pa ako. Nasa halos 20 na yung pabahay project ko sa Bicol at dito sa Taguig. Pero si Marcos wala pa. Ayos na yan. Katulad na lang yan, yung pangayon, isa pa din yan, balikan natin lahat. Asan na yung pangako na 1 milyon kada taon para sa housing project ni Marcos? Wala rin. Okay sana kung may mga nawawalang eto lang wala naman sanang kaso, halimbawa yan sa flood control, kung yan ay nilaanan ng 500 billion. So, okay sana kung nakikita natin. Kaso wala naman tayo nakikita eh. O katulad na lang ng build project na sinimulan ni Pangulong Duterte, na-stop din yun. Kung pumunta nga kayo diyan sa may bandang Makati, sa Malate, tingnan nyo po yung isa sa mga part ng build project dyan, stop na ngayon. Tingnan nyo sa Bakal pa lang, kalawangin eh. Tignan nyo yung mga dun, nakahambalang hanggang ngayon, hindi tinutuloy. Nung nakaraang taon pa yun. So talagang grabe yung nagiging nakawan, pero wala naman nangyayaring improvement sa bayan. Maraming budget. Biruin mo, magkano na utang ng Pilipinas ngayon? Nung iniwanan ni Pangulong Duterte yan sa partida, may nangyari pang pandemya. Magkano yung utang noon? Nasa 12 trillion. So ngayon magsi 17 trillion na. Aba, ang lala. Diba? Ang lala ng pangyayari na yun. Kaya tayo dapat talagang kumilos sa mga ganitong bagay kasi sobra na talaga yung nakawan eh. Baka nga tong mga nangyaring nakawan na to, baka tong mga nangyaring nakawan na to, baka inilaan talaga to para sa nangyaring halalan. May 5.2 million na dinagdag sa makina. I mean, nahuli ng media, binawas uli, kinaltas uli, dinagdag bawas pa rin. Opo, attorney, ang paliwanag po ng Commission on Elections kung bakit yung mga tinatawag na raw data of information na meron po yung mga media. Kaya nagkaroon ng ganong discrepancy. Pero kung doon mismo sa kanilang server mismo ng COMELEC, may parang masyadong technical po kasi. Yung madali lang na ma-interpret, ma-convert into readable. Yung parang mababasa, maintindihan po ng tao. Ano bang paliwanag po ninyo dyan?
Actually, wala naman akong kinalaman dyan. Hindi ko naman alam yung how they actually do it. So, I think the COMELEC, at the very least, should explain it in graphic detail and then let independent people test it. Diba? Testingan natin. Let's recreate, or rather, ano bang tawag doon? Tama yun. Alam nyo, kasi kaya nga sinasabi namin, katulad nga lang ulit, yan na. Gumagawa na ako ng panibagong ng halintulad para magits nyo ng gusto. Katulad lang niya sa hair follicle test ni Marcos Jr. Hanggat hindi niya ginagawa yon, ganun pa rin ang tingin sa kanya ng tao. So, ganyan din sa COMELEC. Hanggat hindi sinusunod ng COMELEC yung manual counting, hindi magbabago ang tingin ng tao. Ganun at ganun pa rin yun. Kaya kung ako sa inyo, COMELEC, gawin nyo na. Habang buhay kayo na ganyan ang tingin sa inyo ng taong bayan. Let's reenact. I-reenact natin yung nangyari kung kayon ba talaga ang kalalabasan para matest natin yung validity ng argument. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!